me something, it might just take the pain away. Heto na nga guys, ang ating pagkain na gagawin ngayon. Siyempre ang ensalada coronel. Kailanganin natin ang repolyo at sibuyas, kahit anong klaseng kulay ng sibuyas, puti, pula o ano pa man yan. Itong video nito guys, di ba na ito ay may nakita kayong carrots. Al final hindi ko na siya nilagay kasi nga po nagmamadali na ako. At naghiwa ko ng repolyo. Al final dinagdagan ko rin kasi alam nyo naman mahilig ako dito. So sabi ko baka mabitin ako dahil gusto rin to ng anak ko. So eto nga at hiwa-hiwain natin ng maliliit. Depende guys sa gusto nyo ha kung ganitong hiwa na maninipis or kaya pwede nyo ring kadkarin. Depende po sa gusto ninyo kung ano ang hiwa na gusto nyo or tamanyo, I mean yung size na gusto nyo. Kung maliliit, sobrang liit. At kung gusto niya naman yung may nakakagat kayo, depende po yun. Okay? At syempre, ang pinakamaganda dito na para hindi nyo siya kumbaga hindi kayo maumay, is kadkarin nyo na lang sa kadkaran. Kasi meron mga tao na mas gusto nila yung pinong-pino. Ako naman kasi guys, hindi ko na ginawa yun. Dahil nagmamadali ako, kaya kinutsilyo ko na lang. Hiniwa-hiwa ko na lang siya na ganito. Hindi naman siya masyadong malaki, hindi rin naman siya sobrang liit. So kaya kinutsilyo ko na lang siya na ganito. Kasi nga guys, actually dati kinakadkad ko ito. Pero al final, hindi na nga po at kapos na sa oras. So ganito ang ating paghiwa sa ating repolyo. Ganyan guys. O, diba? At bago ko to hiniwa guys, ay hinugasan ko na siya para hindi siya masyadong matubig, kumbaga. Kasi pag matubig siya, patutuyuin mo pa siya. So, mas mahirap yun. Total, malinis naman yung loob niya. Wala namang bulok-bulok, wala nang ano. Kaya hinugasan ko siya habang buo pa siya doon sa kinuhaan natin. At eto nga, at patuloy natin siyang hihiwain ng ganito kanipis. Tapos hihiwain pa rin natin siya ng maliliit. Mga ganyan, o ganyan. So ito kaya, ito nalakihan ko na ng konti kasi nga po ay nagmamadali na ako. At yung anak ko ay gutom na rin at kasi naluto ko na rin yung ibang pagkain namin dito. Kaya hinahabol ko yung oras. At maya-maya magluluto din tayo ng kanin para na rin sa ating mga pagkain na kasabayan nito. Guys, so ito lang ay ipapakita ko sa inyo kung paano magawa ng madaliang salad na coronel. At ito na nga yung ating sibuyas. Lagyan lang natin siya ng konti kasi alam nyo naman sibuyas ay pampalasa lang naman ng konti. Diba? So, pinuhin din natin ang paghiwa nito. Pinupinuhin natin. Yan. Depende rin naman sa inyo guys kasi hindi naman to pantinda, hindi naman to pambenta. Kaya kahit anong hiwa na hindi masyadong maliit ay okay na rin yan, 'di ba? Kasi kung magpantinda guys, siyempre ninipisan natin to para maganda yung kanyang size ng proposal, kumbaga yung size ng ating pagkain. So, ako naman, kaya ako ganito kasi minamadali nga natin. So, lalagyan natin siya ng yogurt. And then, lalagyan natin siya ng mayonnaise, asukal, pagkatapos asin para mabalance yung kanyang asim or alat at tamis. Ganun yun guys. 'Di ba? Yan, lalagyan natin. Pero ito actually, yung iba naman ito ay nilalagyan din to ng mustasa na yung sauce na mustard, guys. Kaya yun. So, para mailasa din siya, ay lagyan nyo rin siya ng mustard. And then, ito na nga yung ilalagay natin, yung mayonnaise at yung mga binanggit ko. At lagyan nyo din siya ng pamintang durog, depende sa panglasa ninyo guys, okay? So, yan na nga. So, at kung ano pa ang pwede nyong ilagay dito, halimbawa mansanas, pasas,
nasa sa inyo na rin yun. Kung ito ay pang kain nyo lang sa sarili nyong bahay, pwede nyong lagyan to. Pero kung pantinda to kagaya sa ating kinakainan sa KFC ay zanahorias lang, or I mean carrots, and then itong repolyo at saka yung konting sibuyas, paminta. I mean paminta yata wala na rin siya, o meron din siya pero puti, hindi durog na itim guys, kasi nga ayaw nila nakikita yun ng customer. And then yung mustard nilalagyan din nila ng konti. And then yung yogurt, wag niyong kakalimutan ha, kasi pampasarap din yun, pampabalance ng lasa na paggawa nito. So, ito lang ang aking pag-share sa inyo kung paano ginagawa ang ensalada di coronel. Diba na super sarap talaga. Dahil alam nyo naman, ang repolyo ay antioxidant. Kaya maganda rin to sa katawan guys, okay? So, ang resulta nito talagang napakasarap naman talaga. At dito na nga tayo at magluluto tayo ng ating kanin guys. Siyempre, ugasan na natin ng 3 beses ang ating bigas para mawala naman yung alikabok or kung ano-ano pa dyan na hindi dapat nating makain, dahil hindi naman natin siya nakikita kung anong dumi ang nakadapo sa ating bigas. Lalo na kapag nasa ibang bansa tayo, syempre ini-export yan kung saan bansa yan nakakarating bago sa destinasyon kung saan tayo. Kaya hugasan natin ng maayos. Ako guys, sinuhugasan ko siya ng 3 beses para talagang mawala yung kanyang dumi or alikabok, 'di ba? And then alam niyo naman tayo mga Pilipino, kapag nagsabaw tayo ay talagang sinusukat natin sa ating mga daliri yung pinakasabaw ng ating kanin, 'di ba? Ganyan. Alam niyo naman tayo mga Pinoy, expert na dito sa pagluluto ng kanin, 'di ba? Kailangan diyan yung guhit ng diyan sa pangatlo, 'di ba? So, eto na nga at isasaing na natin siya diyan, guys. At syempre kapag kumulo, yan, malapit na siyang kumulo, ay saka natin muna, ako tinatakpan ko siya ng konti. Pagkatapos pag kulong-kulo na siya, tatanggalin ko na yung kanyang takip at syempre para bumaba yung kanyang tubig, at kapag bumaba ng kanyang tubig ay saka ko siya tatakpan ulit guys, para talagang lutong-luto at hindi siya sunog. At syempre ibababa ko yung kanyang apoy. Dahil syempre, pahihinaan natin siya para yung sabaw ay hindi masyadong lumabas, 'di ba? At yan na nga, at pinapagpag ko yung kanyang usok para makita nyo sa video. At siya na nga guys, at nakulangan ako ng tubig. Kasi bumili ako sa ibang tindahan, 'di ba? Kaya 'yon. Pero ang pinakamasarap na bigas or kanin na natikman ko ay yung binibili ko sa Dia, guys. Sa Dia kasi ay expert na akong magluto kung paano ba 'yon. At ito na nga ang ating resulta ng ating kakainin. Yung ating bigas or kanin ay naluto na, kasi kaya ganyan yung kulay niya guys, kasi kung saan yung tosinong pinito ko ay doon din ay nagisa ako ng konting kanin. Kumbaga tinanggal ko yung pinaka natira doon na sabaw ng kanyang tosino. Kaya super duper sarap talaga. Tingnan nyo naman yan. Grabe, 'di ba? So, ito ang aming pagkain, guys. So, kain na po tayo. Napakasarap talaga, lalo na yung salad na ensalada de coronel. Guys, alam nyo naman yung ensalada ay medyo maalat at matamis siya. So, ang combination nito sa karne na mga alimbawa adobo, prinitong isda o prinitong karne ay talagang ay yung combination nila ay talagang magkatugma, kumbaga.
Ang sarap, kaya gawin nyo na kapag meron kayong mga prito-prito dyan, or mga adobo-adobo, yung maaalat na talagang pagkain or ulam. So hanggang dito na lang po ang aking video guys, at maraming salamat po sa suporta niyo sa akin, sa mga nagmamahal sa akin, sa pag-subscribe nyo ay malaking tulong na po ito sa akin, kaya maraming salamat, at sa mga silent viewers ko, maraming salamat din po, at nakikiusap din po ako, paki-subscribe naman ang YouTube channel ng anak ko ay Gibbs Minik, na mahilig siya magdibuho, mag-drawing. So guys, hanggang dito na lang po ulit, at ingat po kayo lagi, at salamat sa pagmamahal sa akin. Kahit na nasa malayong lugar kayo, ingatan nyo pa rin ang inyong mga sarili, at lagi kong sinasabi, dalhin nyo si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. Guys, kapag na-monetize na tayo ay magre-regalo ako sa inyo, kaya please naman pakisuportahan na nyo naman po ako. Salamat po.